Anyway, maraming rin kaming nagawa, for every week ngayon, we busy. And then, medyo nasa mood yung husband ko na mag-walking-walking kami outside nung lately. But, after a while, honestly, you're gonna get bored na naman. You're back to, yung ganito na naman. Kaya, minsan, hindi ko na alam kung anong pwede kong gawin talaga. Yung magsulat na lang ako or mag-edit na lang ako. Actually, I am very, very busy talaga. Occupied talaga ako. Lahat ng time ko is mag-edit na lang, kulang yung oras ko. Actually, hindi na ako naka-keep up sa reels ko kasi hindi ko na masagot yung mga comments ng mga client ko, kaya I'm so sorry client, yung mga friends ko, yung mga ka-reels ko, alam nyo, I feel bad, but the thing is, hindi ako maka-keep up sa kanila kasi I'm trying to squeeze everything, yung ito nga, editing, tapos yung pag-videos, tapos yung mga lahat-lahat, kaya hindi ko naman pinagsisihan na busy ako, na hindi ko na ma-keep up yung mga kailangan kong gawin, yung mga dapat kong sagutin, lalo na sa group support namin. It's okay, kaya lang minsan nakakaano rin na hindi ka sumagot, yung nafe-feel bad ka rin. But anyway, wala namang pilitan dito. It's up to you if you wanna say something, or if you wanna, yung choice mong you just quiet, they don't care. So, walang pipilit sa'yo. Kaya lang, ako kasi, ang hilig ko kasi yung, if I feel bad talaga, yung sakit na sakit yung puso ko, nagpo-posting talaga ako ng kung ano-ano, just to release kung ano yung nararamdaman ko. Tapos, pagka naka-release na ako, wala na akong time naman, yung mga tao naman, sasagutin nila yung mga posting ko. Tas ako naman yung walang pakinabang sumagot. But anyway, wala naman nga talagang pilitan dito, kaya lang. At saka hindi na ako kumiki-up para ma-monetize ako kasi it's a long way to go pa ako kasi kung gagawin ko kasi, kaya ko namang gawin yan. Na-monetize na ako, kaya lang, magkano lang ba naman yung mas malaki pa yung ginastos ko kaysa sa makukuha ko. Kaya lang, gusto ko lang mabisi. Gusto ko lang yung meron akong ka-engage na mga tao sa iba-ibang lugar. Parang, I know, I feel like I'm seeking for attention, but it's not. That's my only way talaga na, I can release, I can do something, I can divert my emotion. Kaya ko ginagawa to, but it's not for attention, honestly. Kaya lang, maiintindihan nyo lang ako pagka yung nasa posisyon nyo na ako, but hanggat hindi nyo na-experience yung na-experience ko, talagang it's really hard to explain. Parang sa mga tao is like, it's already more than 2 years, so laki-laki na ng change ko talaga since that thing happened. But tinuturuan ko lang kasi yung sarili ko, turuan lang talaga natin maging normal yung buhay natin, especially pag nasa harap ng tao, kahit na sakit na sakit yung loob mo. Sometimes nga natutuwa yung mga tao, imbis na matuwa ako, na natutuwa sila because I'm trying, and nakikita nila na hindi na ako like before, na talaga namang para naman akong binagsakan talaga ng langit at lupa. At least ngayon kasi ang nangyayari, talagang pinilit ko yung sarili ko, na sabihin ko sa sarili ko na I have to look good, kasi yun ang gusto ng anak ko. Kaya pinipilit ko kahit papaano mag-ayos. Kaya lang sa totoo lang, napakatamad ko na talagang gawin yan, but I can't. I have to force myself kasi hindi naman lahat ng tao maintindihan nila yung pinagdadaanan ko kaya talagang it's good naman na napipilit ko yung sarili ko, pero sometimes pag yung pinupuri nila ako na I'm doing very well, para bang nagsuswitch agad yung mood ko, na nakukonsensya ako, why am I doing that, bakit ako nag-i-enjoy, bakit ako nagsasaya, samantalang sakit na sakit yung puso ko na wala yung anak ko, hindi ko nakikita. Pero hindi ko alam kung ano yung tama, kaya
pagpasensyahan niyo na ako ngayon, kaya lang naman ako nagsasalita ng ganito kasi I have to release. Gusto ko na namang, kasi parang feeling ko, gusto ko na naman ng umiyak. Parang yun na lang yung nararamdaman ko right now. Marami akong gustong gawin, but ayoko namang gawin. Hindi ko alam kung ano na yung gusto ko pag ganito, kaya minsan gusto ko umiyak ako ng umiyak talaga. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko i-handle yung situation ko na ganito. It's probably ilang gabi na naman akong hindi natutulog kasi maybe because my daughter's birthday is coming. Kaya nahihirapan na naman ako. I don't know. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ito. Napakahirap talaga. Diyos ko, kung alam niyo lang kung gaano kahirap mawala ng anak. Talagang, alam niyo kasi yung hindi ko ma-imagine ako yung nagbantay ng anak ko ng 24/7. Hindi ko alam bakit ganito pa rin. Hindi ko maintindihan. Hindi mo talaga ma-prevent yung buhay na maiwasan mo yung mga bagay na hindi mo kagustuhan. Talagang hindi ko alam kung bakit ganun. Ang dami-daming walang iyang magulang, alam nyo. Pero hindi nila ini-experience to eh. Pero ako yung buong buhay ko dinibote ko sa anak ko buong buhay ko. Pero wala pa rin. Hindi ko pa rin siya na-save. Hindi ko pa rin kaya alam nyo, so sad talaga. Ganito lang ako. Pag gusto kong umiyak, iyak na lang ako. Para hindi na ako nahihirapan. Para siguro mamaya makakatulog na ako ng maayos. Kasi minsan pinipigil ko talaga yung umiyak ako kahit may tao Kaya lang minsan di ko talaga matiis. Nakakapagod. Honestly. Kasi sobra kong inalagaan yung anak ko. Sobrang pagmamahal yung binigay ko sa anak ko. Siya yung naging buhay ko talaga Sa kanya ko na-enjoy yung buhay ko. Nagkaroon ako ng pangarap dahil sa anak ko. Pero hindi pa rin. Kaya minsan sama-sama ng loob ko pag nakikita ko yung mga tao. Hindi ko ginawa sa anak ko yung kahit minsan. Hindi ko iniwan yung anak ko kahit minsan. Kung di nga lang siya independent na, alam nyo, babantayan ko ng babantayan yung anak ko. Pero, hindi naman pwede Magiging adults din sila Kaya lang, hindi ko alam. Nakakapagod. I don't know. Alam ng anak ko kung gaano ko siya iningatan talaga. Kaya sama-sama ng loob ko Sama-sama ng loob ko yung pagkawala ng anak ko. Pero hindi ko maintindihan kahit anong sama ng loob ko. I'm still here. Tanong ko lagi kung hanggang kailan, bakit andito pa ako? Ano naman akong
Wala naman lang akong silbi dito. I don't know. Okay. Oh, God. Okay. Pasensya na kayo. Talagang hirap talaga mawala ng anak. Parang hindi ko alam hanggang kailan ko kaya. Okay. Sorry. Nakakalungkot lang kasi ang lambing-lambing sa akin ng anak ko. Napaka-caring yan sa akin eh. Lalo na pag nasa labas kami. Lagi niya akong hawak-hawak. Alam mo, ako yung binabantayan niya na anak niya. Pero, alam niyo, naalala ko lahat yung mga bagay na yun. Alam niya, hindi ako marunong tumawid. Alam niyo, takot ako tumawid sa kalsada. I don't know. Kasi, may bad experience ako, kaya may trauma ako dyan eh. Nabundol ako nung maliit ako eh. Hindi ko sinasabi kahit kanino. Hindi ko sinabi sa pamilya ko. Hindi naman malakas, kaya lang nagkaroon ako ng phobia siguro. Kaya takot ako tumawid. Kaya yan ako, alam niya yan. Pag tatawid, talagang hawak-hawak niya ako. Nagagalit nga yung pag yung tatay niya iniiwanan ako. Sasabihin niya, Dad, yung si mama, hindi mo iniintay. Ganun yun eh. Kasi alam niya, yung pagtawid ko talaga napakaduwag ko. Pero alam niyo ngayon, I don't know what happened to me. Nawala lahat ng fear ko. Hindi na ako katulad ng dati, takot na takot ako. Pero ngayon, pati yung mga movie, dati mga alam ko namang movie lang yun, but I am so scared. Hindi ko kaya tingnan yung mga gruesome ba, yung mga puro dugo, puro ano. Ngayon hindi nawala lahat yung takot ko. Isa na lang ang gusto kong malaman kung takot pa akong mag-fly. Kasi sa aeroplano, takot na takot ako. Alam, tinatawanan ako ng anak ko. I remember that. Pag nagti-take off kami, o kaya pag yung bumaba yung aeroplano, talagang I'm so scared. Talagang takot na takot ako. Pero ngayon, hindi ko alam. Kaya gusto ko sumakay ng eroplano para i-feel ko kung yung fear ko andun pa rin. Tapos, dati, hindi ko kaya uminom ng mga alcohol, mga ganyan. Ngayon, lahat kaya ko. Hindi ko alam bakit. Ano nangyari? Dati, maamoy ko lang. Wala na. Hindi ko na siya kayang inumin. Pag hindi pwede sa pang-amoy ko, hindi ko makain, hindi ko mainom. Pero ngayon, wala na. Lahat na. It's parang, hindi ko alam kung wala nang lasa sa akin yung mga yon. I tried na uminom ng, dati yung isang cup na ganyan, hindi ko nauubos. Yung isang, yung wine lang na kapiraso, konting-konti, hindi ko na yun. Pero ngayon, alam nyo, kakailang baso ako, hindi ko nga alam paano malasing kung ano yung feeling. Kaya minsan, tinatanong ko yung sarili ko, sabi nila, malalasing. Hindi naman ako nalalasing. Pero, anyway, siguro yun yung mga na-change sa akin. Nawala yung mga ganong fear ko. Kaya, I don't know. But anyway, eto, ganito talaga yung buhay ko. Parang siraulo. Siraulo naman na talaga ako. Ano pa yung tawag dito. Pero, it's okay. Ayan yung anak ko. Nandyan siya. Picture niya. Ang ganda-ganda ng baby ko. Apoy, ang hirap-hirap. Kaya ang sakit-sakit kasi ang ganda-ganda ng anak ko. Tapos, ganun lang mangyayari sa kanya. My God. Kaya alam niyo, kasumpa-sumpa dito. Ayoko na dito sa totoo lang. Ayoko na dito Pwede lang. Kung kaya ko lang mabuhay mag-isa ngayon sa Pilipinas, I'll do it. But, hindi nga pwede. Kailangan ko pa mag-intay ng kaya na namin yung may panggastos kami doon ang everyday. Oh God. Hindi ko alam kung anong klase ang buhay why is like this, but alam ko mas maraming worse sa akin. Mas maraming taong may problema. I know that.
Ewan ko, wala talagang perfect na buhay kaya wag tayong mainggit sa mga taong they have better na buhay. Katulad ko, I'm pretty sure na maraming taong mas maganda ang buhay ko sa kanila pero yung alam lang nila yung pain na nararamdaman ko is hindi mo gugustuhin yung buhay na katulad ko. Kung alam ko nga lang, I wish nag-stay na lang ako sa Pilipinas. Pero wala eh. Kaya, nangangarap tayo dahil sa pamilya natin. Gusto natin mabigyan ng magandang buhay. Pero hindi ko alam kung tama o mali. But right now, hindi na ako nag-expect ng anything. I don't want anything. Kasi, hindi ko na maramdaman. Hindi ko na alam kung ano yung feeling. Anyway, stop ko na muna to. Divert ko muna yung sarili ko kasi talagang I am so, talaga ngayon. Down ako ngayon. Ganito lang ako pero ang buhay, ang hirap. Kanya-kanya tayong pinagdadaanan. But at least I already released my pain. So, I'm so sorry again. Okay? Alright, sige, next time uli, hindi bali, magpa-party naman kami sa birthday ni Bibi ko. Kaya, hindi kami masyadong, malungkot man kami, sandalian lang yon. Iiyak ka lang, sandalian lang yon. Tapos balik ka na naman sa normal. Okay? Alright. Pasensya na kayo. Huwag kayong malungkot sa akin kasi talagang pinapakita ko lang sa inyo yung normal kong buhay sometimes kasi para bang feeling ko parang ang sinusinungaling ko. Nagpapakita ako I'm very, very happy. Hindi naman ako happy talaga. But anyway, ganun talaga. Okay? Thank you again. Sorry. I don't know. Panoodin nyo lang please para para maano nyo rin yung mga taong may mga taong nasasaktan, nahihirapan din na andito kami, hindi namin alam kung anong magandang gawin, kung ano yung tamang gawin. Kaya pasensya na kayo. I'm so glad na lang na social media na kahit para siraulo ako dito nagsasalita, it's okay kasi kailangan kong mag-release ng pain ko. Parang hindi ako kontento nang ako lang yung nakakaalam na nasasaktan ako. Parang gusto ko sabihin sa buong mundo na I am so talaga in pain na hindi ko alam kung paano gagawin ko at saka kahit naman mag-advise kayo sa akin, hindi ko rin naman yun ma-accept. Kaya talagang ako lang yung tutulong sa sarili ko. Kaya naiintindihan ko yun. But this is my way. This is my only way to survive. Okay? Kesa naman sa hindi ko nakayanin, ano pa yung maisipan kong gawin, but hindi naman ako ganun ka-frustrated. Pero you never know, hindi natin alam yung mga capable natin sa buhay. Kaya kahit na ganitong para akong siraulo dito nagsasalita, it's okay na lang. Kesa naman sa makaisip ako ng kung ano-ano. Okay? Thank you so much. Okay, bye. Ingat kayo lahat. Ako, safe na safe ako dito. Dito lang ako sa loob. Okay? Thank you. Bye.